Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mainit na pagtanggap nito sa pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken at US Secretary of Defense Lloyd Austin nitong Martes. Ito ay para sa pagdalo ng dalawang US official sa ika-4 na Philippines-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue o 2+2 Dialogue na layong paigtingin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuporta ng rules-based international order, pagtutulungan sa ekonomiya, at ang solusyon sa mga regional at global security challenges. Ikinagalak ng Pangulo ang paglalaan ng oras ng dalawang US official para makabisita sa bansa na malaking bagay-anya para sa pagpapatibay ng relasyon ng Estados Unidos at Pilipinas. Lines of communications have been opened, and again, we are doing many more things together. Sa kaparehong araw, pinangunahan din ng Pangulo ang sectoral meeting sa Palasyo kasama ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para talakayin kung paano tutugunan ang problema sa baha. Dito inatasan ng punong ehekutibo ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin na makakatanggap ang publiko ng warning o babala kaugnay ng papalapit na bagyo. Kasama na rin ang malinaw na direksyon sa oras ng kalamidad. Miyerkules, pinangunahan naman ng Pangulo ang ceremonial turnover ng 3rd Progress Report ng National Government, Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body o IGRB sa Malacanang. Nakapaloob sa IGRB report ang mga napagtagumpayan tungo sa isang makahulugang otonomiya para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. I reaffirm once again the national government's unwavering commitment to helping and assisting the Bangsamoro government in all its endeavors as we continue with this important process not only for Muslim Mindanao, not only for the Southern Philippines, but for the entire Republic. Nang araw ding iyon, tinanggap ng Pangulo mula sa DBM ang nasa 6.352 trilyon na National Expenditure Program o NEP para sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, ang national budget para sa taong 2025 ang agenda ng pamahalaan para sa kasaganaan at ikabubuti ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Ipinunto rin niya na nakaangkla ito sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na maingat anyang ginawa. Biyernes, kinilala naman ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga mamamayag kasabay ng kanyang pangunguna sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Association of Philippine Journalists ng Samahang Plaridel Foundation Incorporated. Dito binigyang diin niya ang ambag ng mga media practitioner, kabilang na ang pagbabantay sa mga tiwaling gawain ng mga opisyal ng pamahalaan. Hinimok din niya ang journalist na maging katuwang ng pamahalaan para matulungan ang publiko na tukuyin sa kung ano ang totoo at hindi, lalo na sa panahong naglipa na ang fake news at artificial intelligence. Let us continue to work together in nurturing a truly free and safe environment for all media personnel towards the bagong Pilipinas that we dream of in the years ahead. Kahapon, mainit ding tinanggap ng Pangulo sa Malacanang si Japanese Liberal Democratic Party Secretary General Motegi Toshimitsu. Dito ipinunto ng Pangulo ang mas matibay pang relasyon ng bansa at ng Japan at binigyang diin ang patuloy na suporta ng bansa sa mga adhikain ng Japan. Sinabi naman ni Toshimitsu ang kahandaan ng Japan sa pagpapalakas pa ng relasyon nito sa Pilipinas. Nagpaabot din ito ng simpatya sa mga apektado ng Super Typhoon Karina. Nag-courtesy call din sa Pangulo kahapon ng bagong miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Walter Wasmer. Sinabi ng Pangulo na tiwala siya sa kakayahan ni Wasmer na maisulong ang growth at stability para sa ekonomiya ng bansa. Pinangunahan din niya ang panunumpa ng Acting Secretary ng DTI na si DTI Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque kasunod ng pagre-resign ni dating DTI Secretary Alfredo Pascual. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.